Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? Wala po. So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the support. Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Carl. DJ Lindsay, kailan lang po ito nangyari? Kaya sana bear with me. Alam ko makaka-relate po sa akin yung mga nagmamadaling magkaroon ng relasyon. Pagkaka-manifest ko po na magka-girlfriend na, nagkatotoo nga. Nagka-girlfriend ako ng kailan lang bago magpasko. Alam niyo po, masaya na sana eh. Pero hindi ko in-expect na kung kailan magpapasko po may ganito pang nangyari sa relationship namin. Siguro para sa iba, masyadong mababaw ito, pero big deal para sa akin. Pangga nag-request yung girlfriend ko na magpagupit ako para sa Christmas party at sa New Year. Para daw, bago yung itsura ko. Sakto naman, bibili din daw siya ng mga regalo para sa Pasko. After niyang mamili, nagstay siya sa labas ng barbershop habang ako nagpapagupit. Nakikita ko pa rin siya kahit nasa loob ako kasi glass window naman. Nakikita ko rin na habang meron siyang kachat, parang tuwang-tuwa siya at nakangiti pa nga. Sa sobrang busy niya, hindi niya namalayan na tapos na ako at paalis na kami. Sobrang yung focus niya nandun lang sa cellphone. Hindi niya nga napansin na pumunta na ako sa likuran niya para i-surprise sana siya sa new look ko. Pero ako pa pala yung masusurprise kasi meron akong nabasa. Usapan nila ng kanyang BFF. Ang sabi niya, tatapusin niya na raw yung relationship niya with me after Christmas kasi tapos na rin yung papel ko na maging taga-libre sa date at taga-bit-bit ng gamit niya, pati na yung taga-hatid sa bahay nila.
Nang makita ko yung message na yon, hindi pa ako una naniwala eh. Tinitigan ko pa ng maayos. Binasa ko ng ilang ulit. Pero nabastusan na ako. Pakiramdam ko wala naman pala siyang respeto para sa akin. Kaya ang ginawa ko, DJ Lens, dahan-dahan akong umalis at hindi ko sinabi sa kanya. Mga bandang 8:30 na yon. Tawag na siya ng tawag sa akin. Ang sabi niya, sinilip niya raw ako sa loob ng barbershop pero wala na raw ako doon. Gutom na raw siya. Hinahanap niya ako kasi mag-dinner na raw kami. Kasi pagod na raw siya kaka-shopping. Kailangan ko na raw siyang balikan doon sa area na yon kasi hindi siya makaalis. Kasi ang dami-dami niyang pinamili. Ako na raw yung magbitbit. Ilang oras pa yung nakalipas, akala ko nag-book na siya ng Grab pa uwi. Pero nag-message pa rin siya. Nasa labas na raw siya ng mall. At nasan na raw ba ako kasi magsasara na raw ng 10 p.m. Alam niyo po ba yung mall na pinuntahan namin, napakalayo mula sa bahay nila. Mga 2 to 3 hours. Ganun po kalayo. Ganun po katagal yung biyahe. Idagdag mo pa yung Christmas rush o Christmas traffic. Pag-uwi ko po ng bahay, tsaka lang ako nag-reply sa kanya. Ang sabi ko, unahan na kita makipag-break. Para wala na akong ililibre at ihahatid, susunduin na girlfriend. Pasundo ko na lang dyan sa best friend mo. Pagka-send ko noon, DJ Lindsay, binlock ko na siya. Wala na akong pakialam kung matapos ang taon nang wala akong girlfriend. At least, walang taong gusto lang ako dahil sumusunod ako sa lahat ng iutos niya. DJ Lindsay, tanong ko lang po, paano ko ba makikita yung tamang babae para sa akin? Yung babaeng hindi ako gagamitin dahil lang sa mga kaya kong gawin para sa kanya. Yung babaeng mamahalin ako dahil sa mahal niya ako. At hindi dahil sa serbisyo o effort na gagawin ko para sa kanya. Ganun po kasi ako magmahal. Palaging invested. Palaging sobra-sobra yung ginagawa ko para sa taong mahal ko. Pero, ang end up, nasasaktan ako at ginagamit lang sa huli. Tulungan niyo po ako. Ayoko na pong maulit ito. DJ Lindsay muli, ako po si Carl at ito ang lihim ng aking liham. Hindi na kita